go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here. Good morning mga ka-RFI sa mga karusi natin dyan. Okay, kung inakala nyo po na pinabayaan natin si RFI, hindi po. Ito nga po, muli natin binuhay si RFI. Pasensya na nga po pala, 1 week na tayo siguro na walang vlogs. Kasi masyadong busy sa trabaho. Tapos sumabay pa yung natin, ubot-sipon, usong-uso. Panahon natin ngayon, yung sakit na yan. Pero ito, medyo nakaka-recover na tayo. Kaya ito po, bali ito po i-review natin yun o i-vlog natin. Ito po yung continuation nung part 1 na ginawa ko, yung pagpapagawa natin sa nagkarlan itong ating RFI. Kung maaalala nyo mga ka-riders, dumating sa punto na pinagbibili natin si RFI kasi parang nasawa na tayo sa mga issues niya. Pero buti nakatagpo po tayo. Ang expertise na motor ay RFI. Ayun nga po si Derwin Vergara. Shoutout sa'yo Derwin Vergara ng Nagkarlan Rossi Outlet. Bali, taga-Bai po siya. Okay, andyan po sa baba yung kanyang Facebook. Yun nga lang po sa mga taga Laguna lang, yung malapit yung mga naghahanap ng mahusay na mekaniko. Ayan po, masasabi ko po talaga binuhay po ni Vergara or ni Derwin yung ating RFI. Kaya ito, imbis na ipagbili natin, inayos na lang natin kasi napakahirap din naman magbenta na may mga issues. Sigurado babaratin at babaratin lang yung motor natin. Kaya alam naman natin bababa pa ang market value tapos may issues pa. Kaya maganda, sabi ko kaysa malugi tayo, paggawa na lang natin at pagandahin. Kaya ito, pakita ko sa inyo isa-isa yung ating mga inayos at yung inayos ni Derwin. Okay, unang mapapansin nyo dito sa mukha ni RFI, ito, binalik natin yung kanyang stock na windshield. And then ito po itong sa side mirror, hindi ko po i-recommend na ito ang gamitin nyo. Nagkataon lang po ito yung order natin. Akala ko po kasi malaki. Alam nyo naman sa Lazada, Shopee, ang laki sa picture, maliit po pala sa personal. So ito, bigyan nyo po ako ng link ng Shopee or Lazada kung may makikita kayo na ganitong shape na malaki. Kaya ang nangyari ho dito, dahil maliit siya, bumili pa po tayo ng blind spot mirror. Ito, para makita po natin yung ating nasa rear. Kasi dito kita naman po, kaya lang limitado. Kaya mas maganda po talaga itong may blind spot mirror. Wide angle po siya. Yun nga lang po, i-mindset nyo na kapag meron kayo nakitang sasakyan sa likod, kahit malayo pa, ay malapit na po yun. Kasi wide angle nga po siya, so malayo po ang view niya. So dito, expect na natin, basta nakakita kayo dyan ng sasakyan, ano po yan, malapit na sa likuran nyo. Yun na lang po ginagawa kong pagpiprepare paggamit ng blind spot mirror. Okay, isunod natin ito. Pinalagyan po natin ng carbon sticker na matte black. Andyan po sa baba yung Facebook nung mekaniko na dumiskarte nitong agdidikit ng carbon fiber na sticker. Okay, bali may nabibila naman po dito sa Lazada, Shopee. Okay, sige, lalagay ko rin po yung link sa video description. And then isa pa hong magandang paggamit ng carbon fiber sticker. Ito, tandaan nyo yung ating sa side fairings na gas-gas po ito or napatakan ng brake fluid, so nagmantsa, hindi na matanggal. So ito, yun ang naging paraan para makatipid tayo, hindi ka na magpapalit ng fairings, takpan na lang. Ayan, ito na rin ho ang ginamit natin. Bali, meron hong iba't ibang klase ng carbon fiber sticker. Bali, may matte black, may glossy black, parang meron din po atang plain.
So ito, papakita ko po sa inyo yung size ng ating nabibili na carbon fiber sticker. Okay, ito pong nabili natin. Ang talagang sukat niya, yung pinakalapad niya ay 1 feet. Ito. And then yung haba niya, mga siguro 4 to 5 feet. Kaya lang po ang problema, kasi ito ho, yung sukat ng ating windshield, mahigit siya sa 12 inches or sa 1 feet. Kaya, or 1 foot. Kaya ano ho, medyo may tabas yun eh. Hindi siya nasakop yung buong windshield. Pero hindi naman siya halata, okay lang naman. Pero ayan. Ano lang po ito, siguro 100 plus or hanggang 120. Makikita nyo naman sa Lazada yung kanyang presyo. Ayan, dami ba pong sumobra oh. Biro nyo sa halagang 130 pesos. Tapos binigyan ko lang ng pangmerienda yung mekaniko. Okay na. Guwapo na uli yung ating windshield. Kasi puro gas-gas na po yung ating windshield eh. And then, bali ako na rin po pala nagkabit nito. Okay, ayan. Bali, binutasan natin itong windshield. Ang pinambutas lang natin dahil wala tayong panghinang. Nagsana lang tayo sa stove ng screwdriver. Yung Philip, yung matoles para maitusok natin sa windshield. Although makapal siya, di ba, yung stock. Pero mabilis naman nating nabutas. O yan, wag lang natin kalimutan lagyan ng washer para hindi humapwersa yung ating windshield. And then sa paggamit, sa umpisa syempre pag mag-i-start tayo, mapapansin nyo, medyo ma-vibrate siya. Pero magaan lang po ito, kaya walang problema. Kaya kahit dito ko lang ikinabit sa windshield. Okay na siya, pag natakbo, wala na siyang vibration. At isa pa, yung hung bracket niya, medyo ayoko nang munang gumamit ng bracket kasi syempre pag bracket, prone po sa kalawang. Unless bili po tayo ng stainless na bracket. Yun nga lang, alam niyo naman, mahal po yung mga stainless. Sa tornilyo pa lang po, nag-canvas ako ng tornilyong stainless. Mahal po talaga. So ayun ho, tinabi ko muna yung aking bracket. Pero maganda pa rin po talaga may bracket, lalo't kabitan po ng ating side mirror. Pero linawin ko lang mga ka-riders ha. Alam ko hindi ho papasa sa LTO yung ganito kaliit na side mirror. Kaya hindi ko mailayo ito ng takbo dito lang sa bayan namin. Nag-iingat tayo. Kaya ito ho, bibili pa ho tayo ng pamalit dito na medyo malaki. Okay, tuloy na tayo. Balik tayo sa mga pinagawa ni Sir Derwin sa Nagkarlan. Bali, yun nga pong pusa ay nakaharang tabi. Bali, una ho niyang napansin yung ating disc brake. Bali, marami, pudpud na, manipis na. Marami na siyang kamot-kamot. Ayan, kaya yon, order na ho tayo sa Lazada nitong pamalit. Yan, okay naman po ito. Siyempre yan, makapal na. Then kasabay po niyan yung brake pad, pinalitan na rin po dahil anong nangyayari nga po kasi bakal sa bakal na siya, pudpud na rin po pala yung brake pad. Hindi lang ko ramdam, kaya yun mga ka-riders, kahit hindi natin nararamdaman na pudpud na, pa-check pa rin natin pag halimbawa ho tayo ay bawang matagal na ginagamit yung ating brake pad. Okay, pangalawa yung bearing dito sa loob. Ayan, kasi napansin niya umaalog na yung gulong. So yun, putit na trace niya kasi hindi ko rin hupansin yun eh. Mekaniko po talaga ang makakapansin nun. Kaya maganda po talaga pag magpapagawa tayo, iwan na natin sa mekaniko. Ako nga ho, bala kong bantayan. Pero naisip ko, wag na kasi abala natin yung gagawa. Saka mas maganda yung nakakagawa siya na may privacy, di ba? Mahirap din naman yung binabantayan. Okay, sige mga ka-riders, bago tayo magpatuloy dun sa main parts na pinagawa ko. So, isa-isahin po natin. Ito, binalik natin yung ating stainless foot pad. See, maganda po ito, matibay. Talagang hindi ho siya kinalawang. At akala ko na-deform siya nung nilagyan natin ng crash guard. Hindi po pala. Yun nga lang ho talaga, may mga marka ng kalawang dahil doon sa crash guard. Kaya sa masasuggest ko po, stainless ang crash guard na gamitin nyo. Yun nga lang, talagang mahal. So, ito naman po, meron pa rin to. Dumami na po ang gantong food pad sa Shopee, Lazada. Yan, hahanap tayo ng link. Sasama ko po dyan sa ating video description. Okay din naman po ang may crash guard, parang protection ng ating motor. Pero ihahandaan nyo po na medyo bibigat talaga ang ating RFI kapag may crash guard. Then ito mga ka-riders, naglagay ako ng rubber cover dito sa kanyang throttle. Kasi ito hong naipalit ko, hindi na puting stock ha. Bali, sayang nga po, sana hindi natin napalitan. Pero nainganyo tayo ng palit eh. Pero ito, dahil matigas po yung kanyang throttle o yung kanyang handle grip, ito nilagyan natin ng rubber. Mura lang naman po ito sa Lazada, siguro wala pang 100 pesos. Maganda po ito kasi makapit siya sa kamay, hindi madulas. May nabili po kasi ako na parang foam, bilis po nasira, tapos medyo dumudulas siya. Kaya ito maganda, kapit na kapit po. Then nga pala mga ka-riders, nagpalit na rin tayo ng seat cover. Pangatlong palit na po natin ito. Unang palit natin yung
seat cover na pang NMAX. Kaya lang talagang tinadtad po ng kamot eh. O ngayon ito meron na rin po. Hayop po talaga gumawa nito. Yung hayop na pusa, ayun. Kaya binartulina ko muna. Kulong, hindi ko talaga maiwasan. Talagang nakakatsyempo kahit takpan ko pag inalis. Nalimutan natin. Ayan, ang nangyayari. Siguro, suggestion ko, maglagay pa tayo ng parang additional na anti-pusa. Yung parang net. Yun ang effective dun eh. Kasi pag may net, hindi ho na nila kinakalmot eh. Ito, ayan o, tad-tad po ng kalmot o. Bagay, kulay black naman, di siya halata. And then sa kanyang matte doon na pintura, ayan, mapapansin nyo, talaga nag-fade na siya. 3 years and a half na, 3 years and 6 months na nasa akin mula nung ating kinuha, kaya hindi naman maiwasan yan. Siguro to may paraan pa rito. And then ito, itong sticker na in-order natin sa Shopee Lazada, dito po dapat ilalagay yan eh. Kaya lang eh, mas maganda po dito si VMAX, diba? Yung emblem ni VMAX. Okay, dito naman tayo sa rear suspension. Bale, ito pa rin po yung pinalit natin. Nasa 3 years na rin ko po itong ginagamit. Itong MTR rear shock na 310mm. So ito ho, hindi lang pansin pero may mga kalakalawang na rin po yan eh sa kanyang spring. Pero overall naman sa kanyang performance, wala akong problema. Maayos po siya. And then ito yung ating universal fender na panglikod. Ayan. Bali ito ho, yung nabibili na sa Shopee Lazada, marami ho nito, siguro 250 ang price niya. Yun nga lang po, hindi ko ginamit yung bracket, ang hirap ho kasi itama. Nagawa namin ng paraan noon pero hindi ako nakukontento kasi parang ano ho tabi-tabingi siya. Ito, naggumawa na lang tayo ng bar, nag-improvise tayo, bumutas tayo ng bar para maisukat sa kanya. So bumili pa rin po ako ng isang fender, ito maganda to, siguro nasa 300 plus. Gusto kong gamitin to kaya lang baka hindi rin magsukat eh, pero alam naman natin magagaling ang mekaniko natin dito sa Pinas eh. Kayang diskartehan to para maisukat dito. Ayan, pero sa tingin ko saka na siguro. At gandang-ganda po kasi ako dito sa kanyang mga axle cup eh. Ayan, ang lalaki, di ba? Bagay naman sa build ni RFI. Then sa 3 years and a half na paggamit ng disc naman dito sa kanyang rear, sabi ng mekaniko ay okay pa naman po, pwede pa. Pero syempre sa katagalan kita naman natin syempre meron na rin siyang tama-tama. Then sa gulong, ito pong control tire, pangatlong palit na po natin to. Yung unang-unang gulong natin yung Timsan, di ba, yung stock, and then pinalitan po natin ng B tire, yung Magnum B tire, and then ito yung control tire nga po. Ngayon parang medyo nararamdaman ko numipis na siya. Syempre maistanta o may higit na rin po ito eh. Siguro bigyan nyo po ako ng link or ano po bang magandang ipalit natin na gulong dito, yung talagang makunat. Siguro mga ilang buwan pa magpapalit na rin tayo ng gulong dito sa RFI. Okay, dito na tayo sa kanyang main issues kaya ako pinagawa sa Nagcarlan. Bali may maingay po dito sa kanyang rear tire. Hindi ko alam, ang dami ko nang pinagpagawaan nito dito sa amin sa Santa Cruz. Yung bearing pinaltan, binaklas lahat yan. Palit ng bearing. Hindi naman pala sira ang bearing. Ang daming inayos, pero hindi rin ho nakita yung problema. Kaya yun, buti nakakita po talaga tayo ng marunong sa RFI. Saka sa gilid, ayan. Yung po palang maingay, nandito lang sa gilid. Hindi napansin ano. Yun nga po, nakita ni Derwin, pudpud na yung ating clutch lining. Saka yung ating bell may problema na rin, may tama na rin. And then yung ating pulley, sira na rin po. Kaya yun, buti may mga pyesa pa tayong magagamit kasi mahal ho. Pag halimbawa bibili na naman tayo ng all stock, yun nga ho yung sinasuggest sa akin, all stock. Kaya lang yung time na ho yun, talagang wala na tayong budget para sa umorder ulit ng panibagong mga pyesa. So yun po, yung mga in-order natin nung nakaraan, racing pulley ng Prodigy kay Kel's One Stop Shop, ayun, buti na andun pa ho. Yun nga lang po, medyo may inayos pa siya kasi kung natatandaan nyo, pinagrind ko yun eh. Kasi sabi nung mekaniko dito sa amin, hindi raw 13.5 degrees ang sukat. Kaya ang ginawa niya, ginrind, hinabol niya sa 13.5 degrees. Yun lang po, nagka-problema rin. Ewan ko paanong ginawa ni Sir Derwin na pag inihanap niya siguro ng paraan para magamit. And then yung ating clutch lining nga po, yung Sun Racing naman na clutch lining ngayon. Ayan po, nandyan sa screen yung link ng ating biniling pyesa. And then ibinalik po niya yung
ating speed tuner na wing bell na pang click. So yun po ang mga pinalit niya. Hindi ko na nabantayan yung paggagawa niya. Maganda sanang ma-vlog natin yun. Kaya lang syempre malayo po sa amin nagkarlan saka nagkataon po dumaan ng holiday kaya iniwan ko na lang po doon yung ating motor sa nagkarlan. So yun po, maganda naman po naging resulta. Parang bumalik na po sa normal yung condition ng ating RFI. And then isa pa sa naging issues, ayaw nang gumana ng ating push button. And then yun na, ito, hindi na ho talaga gumagana. Kahit mag-kickstart tayo, hirapan po tayo mag-start. So yun po, isa sa inayos ni Derwin. Napansin niya nga po pala yung baterya ng ating remote. Although ito ho yung bago pangalawang remote na to, yung duplicate na remote. So dito po, pag ito po pala ay lobat, hindi na rin gagana yung ating push button. Ayon po yun dun kay Derwin ha. So ngayon po, ito, sa nga po pala, yung battery, tandaan natin yung sukat, mas maganda eksakto po yung CR2032 kasi ito po ay CR2025. So ito papaltan ko pa po ito. Pero gumagana naman po. Kasi parang mas manipis po itong 2025 Ang eksakto po yung 2032. So ayan. So ito. Ayan. Normal na po talaga ang kanyang kondisyon. So ito pa muna, ibabalik natin sa ito. Although sira na po yung spring nitong ating switch ng fuel at saka seat, pero napalambot po niya. Alam ko meron po itong ina-adjust sa loob, may cable po ito Siguro doon niya na lang in-adjust. So ito ho, ayun, ang gaan na po niya pindutin. Although wala tayong damper hydraulic, kusa na siyang umaangat kasi yung mayroon ho tayong napagpagawaan na ayan, yung kanyang spring dito, inilabas yung magkabilang dulo kaya kusa na siyang umaangat. Okay, ito yung version 1 kaya plastic. Papansin nyo, basag na. Akala ko ito ang rason kung bakit ayaw niya na mag-lock dahil kako bangas na. Pero hindi po pala. Ayan. Okay na siya. Bilis na po niya gamitin. And then syempre, ang pinaka-importante sa lahat, dati po pag ako yung mag-i-start sa umaga, ayan. Start tayo Okay? Dati po, kailangan ko pang hawakan ng throttle ng mga 5 minutes para lang mag-init siya. Kasi namamatay po lagi. Ka-start nyo, pinabayaan nyo namamatay. Ayun po, na-discover ni Derwin yung problema. Tukod na po pala yung ating valve. So dapat pala lagi nating pa-check din yung valve clearance natin. Siguro kasama yun sa pag-tune up ng ating motorsiklo. Kaya ngayon ito, ang ganda ho niya, isang click lang wala nang problema. So ngayon pinaliwanag ko sa kanya kasi palibasa chop suey po yung ating panggilid. Pinaliwanag niya sa akin na okay nang arangkada pero sa dulo hindi niya may promise na magiging mabilis. Pero sa akin hindi ko na priority yung dulo po Sa akin talaga yung priority ko yung arangkada. Saka na siguro pabilisin. Maganda pagdating ng oras pag may budget ulit, hanap tayo ng magandang piyesa ulit para sa RFI. Nga pala mga ka-riders, malaking tulong po ang ginampanan nitong ating pina-install na alarm. Kasi parang naglagay tayo ng panibagong system para mai-operate natin si RFI. Kasi once na nalobat nga po yung ating baterya, hindi na gumana yung push button, hindi na tayo makakapagpatakbo ng motor. So ito nga po ang ginagamit ko nitong nakaraang linggo nung hindi na nagagumagana yung ating push button. At saka hindi na tayo makapag-start. So ito, very effective po ito. Hinga lang po, iingatan natin kasi pag nakalagay sa bulsa natin, medyo kusa siyang napipindot. Kasi ito, ang maganda rito, kusa siya lang mag-i-start basta wag lang nakalock. So hindi pa natin kabisado yung installation na ginawa ng mekaniko. Pero ito ayan, in case na hindi gumana yung ating stock na remote, lobat nga po. Ito, pakita ko lang sa inyo Ayan, meron siyang 4 na button dito. Meron siyang sign ng power. Ayan, yung unlock. Tapos yung locator. Saka yung isa, yung alarm. Ayan. So, testingin muna natin Ayan, bali nakatapat siya sa laptop. Kahit naka-off po siya, dali I-off muna natin. Ayun lang. Ay, basta mag-off. Itong kasi ang problema. Ayan, naka-off na siya. So, ngayon, try natin tong remote.
Ito na ho ginagamit ko kaysa dito sa isa, masyadong malaki to eh. So ito maliit lang. Ayan. Nagulat ako kaninang umaga pagbaba ko, naka-start yung motor. Kala ko magdamag na iwanan, yung pala ay napisil ko lang doon sa aking bag. So ayan, press natin ng power ha. Ayan o, kung saan siya mag-start. Kita nyo, hindi na siya namamatay, di ba? So ayan, maganda, meron tayong backup para in case na hindi gumana yung ating RFI. Malaking bagay po talaga magpa-install tayo ng alarm para may another tayong sistema para ma-operate si RFI. And then pagpapatayin siya, ito lang, itong unlock button lang. Ay, ayan. Okay, di ba? Ang isa pa pong maganda rito, syempre may alarm to para anti-theft, di po ba? Pero alam nyo, meron na pong built-in anti-theft itong si Rusi. Bigyan ko kayo ng sample. Okay, pagtabihin nyo, NMAX at Rusi. Sa tingin nyo, hindi nang kukunin. Okay. Yun po ang kanyang anti-theft alarm. Okay, joke lang po mga ka-riders ha. Nga pala mga ka-riders, sa fuel consumption niya, ayan, mapapansin nyo, nagpa-full tank tayo. Yun pa rin po, minsan 35 to 38 kilometers per 1 liter. So, expect na natin talagang medyo malakas sa gasolina si RFI dahil 175cc nga po. Pero ang kagandahan po talaga rito, ay talagang ang sarap po niya gamitin, komportable po talaga. Okay nga pala, hindi ko pa na-check yung button ng kanyang fuel. Patayin muna natin. Ayun, ito medyo madiin sa fuel ha, pero siguro pa-adjust natin to. Pero okay naman po ang ating fuel. Nagpakarga ka po ako kahapon, siguro nasa 60 ang 1 litro. Ang full tank po niya ay ano, nagpakarga ako ng mga 400 pesos. At ano ho yun ha, mga 7 liters lang yung 400 pesos. So, kung meron siyang 9.5 liters plus 400 pesos plus 180 pesos. Ayun, nasa kulang-kulang 600 po ang full tank ng 9.5 liters na RFI. Binalik muna natin yung kanyang grab bar. Ito yung stock po ha. Kasi ito po yung ating ginagamit dati yan. Kasi masyado nga pong medyo mabigat. Tapos malaki siya masyado ano yun. Pero ang gagandahan naman ho dito, ayan may handle siya. Hindi naman siya nakakaharang sa hita. Tama lang po, nasubukan na namin to eh. Ganda, may hawakan siya. Siguro babalik natin to in case na kailangan natin magdala ng top box. So hindi sa mga riders, sorry hindi ko talaga pinagbibili. Kasi sa totoo lang ho, wala na tayong makikita ng gantong yari sa Shopee o Lazada. Iba na ang style po ng kanyang pagkakagawa. Ito ho yung talagang para sa RFI eh. Nga pala mga ka-riders dito sa ating tambucho sa muffler. Bali ito bago na ho to. Stock pa rin ho ang pinalit natin. Pero yun po talaga ang sakit ng RFI na muffler. Kalawang po talaga. Ayan. Siguro maganda stainless na talaga ang makuha nating muffler. Hindi ho talaga nawawala eh. Ayan, pinabayaan ko na lang po eh. Ayan. Pero sa performance okay naman po. Ito mula nung napalitan yung kanyang oxygen sensor. Okay na. Hindi na siya nag-check engine. Then sa air cooled niya, wala rin tayong problema. 3.5 years. Walang aberya. Bala ko po sana magpa-convert sa oil cooled pero sabi ng mekaniko medyo mahirap. Pero mayroon ako nakita na iba natin mga riders yung may nag-suggest sa akin, convert naman sa 4 valve. Ayun, baka yun ang susunod natin na project kasi parang madali lang po mag-convert ng pang 4 valve para doon sa nakausap ko sa nagkarlang kay Sir Derwin. Ito nga pala mga ka-riders, nasa siguro 2 taon na. Hindi ho ito yung stock na front fender ni RFI. Bali pang NMAX po itong front fender na to. Nabili lang po natin to sa marketplace. Dito rin sa taga Laguna. Bali ano po ito? 800 pesos po ang bili namin. So dito wala ho akong problema. Hindi siya makunat po yung kanyang fiber na material. Ayan. Buo po pa rin siya. Parang brand new pa rin. Tapos bumili lang tayo ng sticker ng combi brake. Ayan. Ayan, bagay naman siya yung kulay, di ba? Pang NMAX po to ha. Ayan, sige, sama ko na rin po yung link sa video description. And then nga pala yung mga naputulan ng throttle cable, meron naman pong nabibili sa Shopee Lazada, i-browse nyo lang po. Ang mahirap po hanapin ay yung speedometer cable. Ito. Kaya itong sa akin, nung naputol ito, ginawan ko na lang ng paraan, pinahinang ko po yan, pinadugsong ko, tapos nilagyan ko na lang ng protection para hindi nga po magalaw na.
And then lastly mga ka-riders, mag-ingat po tayo ng pagpapa-change oil sa labas. Kasi nangyari ho dito sa akin, dito, yung i-drain na yung kanyang engine oil. Na lost thread yung pinaka bolt niya dito sa ilalim. Nasaan ba yun? Ito ata, ito yan. Kaya medyo malaki na yan. Mapapansin nyo na lost thread ho nung mekaniko eh. Hindi ko alam kung paano, siguro ginamitan nung gun na ano ang tawag doon sa baril na yon. Yung pangkalas. Ayun. Ayun. Ginawan naman nila ng remedyo pero nagbayad pa rin ako. And then sa engine oil, ganun din po. Ingatan nyo lang po yung pagkakalas. At baka ma-lost thread kasi napansin ko naman isang beses, tumutulo rin po yung ating engine, yung ating gear oil. Buti na iayos na rin ho. Okay, mapapansin nyo, meron ditong switch sa ilalim. Bali, ito po yung switch ng ating mini driving light. So, palibasa, hindi na ho natin ginagamit. Tinanggal natin yung mini driving light kasi nga po, nakasynchronize yung ating ilaw sa headlight sa busina. Pag bumusina, umiblink din siya. Kaya sabi ko, bawal yun, alam ko eh. Kaya sa bagay, tinanggal ko nga po yung crash guard. Kaya wala na muna tayo mini driving light. Very effective naman po yung kanyang passing light eh. Kaya ito na lang ating ginagamit kapag tayo po ay okay naman yung liwanag ng kanyang mga ilaw ngayon eh. So siguro babalik na lang natin ito dito para in case na magbabalik tayo ng mini driving light. Okay pa rin. Okay, sige mga ka-riders, hanggang doon na lamang muna at sana ay nakatulong sa inyo yung ating ginawang pag-review ulit dito sa ating RFI 175 na version 1. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po!